siya ay mga mao to siya Corazon Aquino before the US Congress 1986. On September 18, 1986, 7 months after becoming president, Cory went to the US. She was warmly welcomed with a long applause. Cory began her speech by recalling how she left the US 3 years earlier as a newly widowed wife of Ninoy Aquino. She honored Ninoy's courage and determination in fighting the dictatorship. Kini nga event is nahitabo pag September 18, 1986, 7 months after si Cory is mahimong presidente. Niadto siya sa US Congress o mainiton kay siya nga gi-welcome with a long applause. Then, sa pagsugod sa iyang speech, gi-remember niya ang panahon nga nilakaw siya sa US. Tulo ka tuig ang milabay isip usa ka newly widowed wife ni Ninoy Aquino. So, nagpasabot siya og unsa kasakit ang pagkawala ni Ninoy Aquino. Gi-honor sab ni Cory ang kadasig ug determination ni Ninoy sa iyang pakigbisog batok sa diktatura. So, para niya ang sakripisyo ni Ninoy Aquino mao'y naghatag og inspirasyon sa iyang leadership ug sa katawhan nga misuporta sa IDSA people power. Cory also shared the 3 times their family lost Ninoy. So first, when he was imprisoned pagkapriso ni Ninoy Aquino. Ang una nilang pagkawala kay katong napriso si Ninoy Aquino panahon sa martial law pag 1972. So, gilakip siya sa mga political nga prisoner ni Marcos. Para sa pamilya Aquino, lisod kaayo kay si Cory ug ilang mga anak nag-antos sa kalisod ug kahadlok samtang wala si Ninoy sa ilang kiliran. So mao na ang first loss sa ilang pamilya. Then second is when he went on a hunger strike. Pagpugong ug kaon ni Ninoy Aquino sa 40 days. So 40 days nga dili siya mukaon. Ang ikaduha kay nag-hunger strike si Ninoy isip protesta sa kawad-an sa hustisya ug demokrasya. Para sa pamilya, sakripisyo ug kasakit kaayo kay tan-aw nila maglisod si Ninoy pero gusto gihapon niya ipakita ang ilang prinsipyo ug pakigbisok batok sa diktatura. And the last is when he was assassinated on August 21, 1983. So, mao ni ang last ug pinakasakit nga loss sa ilang pamilya. Kay ngano, mao ni ang pagkamatay ni Ninoy Aquino. Ang ikatulo ug pinakagrabe sakit jud. So ang pinakagrabe nga pagkawala mao ang pagpatay kang Ninoy Aquino sa Philippine International Airport pag August 21, 1983. So kani nga time is while mobalik na og Philippines or na mobalik na og Pilipinas si Ninoy Aquino is gipatay ni siya sa gipatay siya sa Philippine International Airport. Then mao gid ni ang pinakadakong kasakit sa pamilya. Apan bisan bisan pa bisan pa sa kasakit si Cory gigamit niya ang kasakit nga mobarog makigbisok para sa demokrasya sa Pilipinas. So mao ni ang tulo ka times nga ang ilang pamilya is na lost. So next is Cory Aquino highlighted her victory through people's struggle, aim for reconciliation after dictatorship, stressed the importance of EDSA as a peaceful revolution for life and freedom, restored a constitutional government with respect for the Bills of Rights. So, Cory Aquino naghisgot sa iyang milagrosong kadaugan nga nakabot niya pinaagi sa pakigbisog sa mga tao.
Gimbasize niya nga human sa grabe nga diktadura, iyang tuyo nga makab-ot ang reconciliation. So, unsa may reconciliation? Reconciliation is kanang panag-uli sa mga Pilipino. Then, ang iyang speech napakita unsa ka importante ang EDSA revolution. EDSA revolution dili ni violent ka revolution pero usa ka limited revolution nga naghatag respeto sa kinabuhi ug kagawasan sa tanang Pilipino din.